Hi guys! Welcome back to my vlog. So eto, may nagtanong din kasi nito last week sa comment section. And kanina, tanong din ng patient namin. So eto nga, gagawan ko na ng video para hindi na naman mawala sa isip ko. So ano-ano ba ang mga rason kung bakit kailangan natin itapon or kailangan na natin palitan, bumili ng bago sa mga underwears natin? Kasi guys, ang underwear natin ay very good source of bacteria yan. Kasi mamasa-masa yan. So, kahit sabihin natin super dry, maingat tayo sa pag-wash and pagda-dry sa mga kefi natin. The same as men, okay? Good source of bacteria to kasi damp siya kung mamasa-masa moisture. Good source talaga yan ng bacteria. At naiipon, nag-a-accumulate yung mga bacteria doon sa fabric, doon sa underwear natin. So, syempre, may napoproduce tayong mga discharges din. At yun din ang sanhi ng mga bacteria. Yung mga bacteria na nailalabas natin at yung mga bacteria from outside. And yes, meron tayong mga normal flora, yung mga good bacteria na pang-fight ng mga bad bacteria, pero hindi yun enough. Sabihin natin, maingat tayo at lalabhan natin ng maigi at lalabhan natin agad-agad kapag naligo tayo or magpapalit tayo. Pero madaming types ng bacteria, guys. Okay, may mga bacteria na namamatay sa chemical. So, kahit sabon lang, namatay na yan. Pero, mayroon din mga bacteria naman na namamatay sa temperature. So, namamatay lang sila sa sobrang init o kaya sobrang lamig. So, yes, pwede rin natin gawin yon na pwede nating magpakulo ng tubig at ibuhos natin sa mga underwear natin. Nakakatulong din yon na pag-eradicate ng mga bacteria sa mga undies natin. At ano-ano nga ba ang mga condition na pwede nating makuha kapag hindi natin napapalitan o kaya hindi natin na-dispose ng tama ang mga undies natin? Number one dyan, skin irritation. Yung mga sabi natin nangangatig. Alam ko, naranasan nyo rin yan minsan pag nagta-travel tayo at wala tayong time na magpalit ganyan. At syempre, as I said nga, na-accumulate yung mga bacteria doon. Yun yung nagsasanhi ng skin irritation. So, nangangati. Next is yeast infection. So, ayan, madaming tayong nararanasan na mga bad discharges, yung mga yellow discharges, fishy discharges, yun yung mga sanhi ng yeast infection sa mga kababaihan. And then, UTI. So, urinary tract infection. Prone tayo sa UTI. Siyempre, as I said nga, ang cause niyan is bacteria, urinary tract infection. At pati na rin to sa mga kalalakihan. Pero mostly, more talaga sa kababaihan. Kasi maiksi lang yung pagitan ng, alam mo yon, puweta natin and then sa pantog natin, super iksi lang. Hindi gaya ng mga lalaki na mahaba konti. So, mas prone tayo sa infection. And then, BV sa atin mga kababaihan. At possible din na mag-lead to ng trichomoniasis. Yung green discharge, yun ang signs ng trichomoniasis. At nakakahawa to, pwede rin natin ma-transfer sa partner natin. So, yes, possible din yan na yan ang sanhi kung bakit mahirap tayong mabuntis. Kasi nga, kung merong tayong mga condition na ganyan, mahihirapan nga yung similya ni Habi na pupunta sa loob. Doon pa lang sa bungad, patay na. So, kailan natin pwedeng itapon na ang mga underwear natin? Alam nyo ba, 6 to 9 months lang ang itatagal. Okay? Kahit sabihin natin, labhan natin yan ng maigi, pinapakuluan natin yan ng tubig, at nilalagyan nyo pa ng Zonrox. May mga ibang comments na naglalagay ng Zonrox. I think it's not necessary naman. Kasi yung chemicals din na Zonrox is pwedeng ma-absorb ng katawan natin. So, no, it's not. Yun, kailangan natin magpalit at mag-replace. Itapon ang mga yan within 6 to 9 months. So, huwag nang patagalin ng 1 taon, okay? Kailangan natin bumili ng bago at kailangan natin palitan para sa good hygiene and iwas infection, iwas UTI, iwas skin irritation, iwas yeast infection, at iwas BV, yung bacterial vaginosis natin. Thank you so much for watching, and if you are new here, please subscribe, click all so that you can notify every time that I will post videos like this. Thank you so much. Bye-bye.